won't believe this. Meron pala akong lolo. He calls Dad Obeng. Wala bang papansin sa amin? Wala bang tutulong sa amin? Mamamatay na yung anak ko! Sir, kalma lang po. Ha? Ano? Saan ka pupunta? Dok! Dok, nakikiusap ako. Gawin mo ang dapat mong gawin para gumaling ang anak ko. Kung may masama kang balak, hindi ako magdadalawang isip na iputok itong baril na to sa'yo. Tatay din ako, kaya you have to trust me. Ililigtas ko yung anak mo. Walang lugar mahirap sa ospital. Pang may pera lang ang ospital. Humihingi na ako ng pasensya sa maling pagtrato sa'yo. Pero hindi ganon na lahat. Hindi ganon dito sa Apex. Napakaswerte ng anak mo to have a dad like you. Kasi sobrang swerte ko rin sa tatay ko. Ginagawa niya lahat para sa akin kahit noon pa. Pareho kayong mabuting ama. Gusto ko na ipaalala sa'yo na mas mahirap yung sitwasyon natin ngayon. Kaya dapat mas mag-iingat tayo kay na Ma'am Moira at kay Zoe. Totoo lang po. Natutuwa lang din naman po kasi ako na wala pong nangyaring masama kay Dr. Tanyag. Now, sa lahat na may duty pa, please go back to your stations. May mga pasyente naghihintay pa sa atin. Thank you again. Will you be taking a leave? See you. Dr. Santos, bakit ka nagtatago dyan? Wala ka bang gustong sabihin kay Dr. Tanyag? Wala po, Dok. Ayoko naman din po na may iba pa pong maisip yung mga tao sa amin eh. Lalo na pong hirap po ng sitwasyon namin ngayon. I admire you, Doktora. Pero there's nothing wrong in expressing how you feel. Lalo na sa nangyari. Kailangan ko po maging consistent sa desisyon ko eh. At nag-decide po ako na hindi ko po siya kikilalanin bilang tatay ko. Pero baka makatulong for you to find another outlet. For you to be able to express how you feel. Doktora, you're very smart. Pero halatang halata na iba ang sinasabi ng utak mo sa sinasabi ng puso mo. Again, I admire you for that. Excuse me. Dr. Tanyag? Oh, Katie, come in. Inform ko lang po kayo na the ER is back to normal. Pinag-day off ko rin po si Dr. Sarmiento for a couple of days to recover. Okay. Thank you, Katie. Dok, parang malalim ang iniisip niyo ah. It's about Annalyn. Nasasaktan ako na parang hindi niya ako pinapansin. Parang hindi siya masaya na nakaligtas ako. Na nabuhay ako. Dok, I'm sure nag-iingat lang po si Dr. Santos. Baka po ayaw niya lang may masabi si Ninang Moira o kaya si Zoe. Alam mo ba, Katie, nung nakatutok sa akin yung baril ni Elmer, naisip ko na katapusan ko na to. Naisip ko na mamamatay ba ako? Na hindi ko man lang mayakap si Annalyn? Naisip ko, mamamatay ba ako? Na hindi man lang niya ako kilalaning tatay? Ang sakit isipin na tatawagin niya akong tatay pag nasa morgue na ako. Nino,
Kung mabigat po sa inyo ang lahat ng ito, sigurado ako mabigat din po para kay Annalyn. Sige po, go ahead. Oh, by the way, pinapasabi po pala ni Doc Antonio na nasa recovery room na ang tatay niyo. Pwede na daw pong bisitahin. Excuse me. Pero halatang-halata na iba ang sinasabi ng utak mo sa sinasabi ng puso mo. RJ, hindi ko po alam kung tama ba yung pinakita ko sa'yo. Kung tama po ba na kailangan kong itago yung nakaramdaman ko dahil ayokong malagay na naman sa alanganin ng lahat. Ayoko maging sanhi na naman ako ng gulo. Nabantayan ko ng bawat kilos ko. Ang mga binibitawan kong salita. Naging malinaw na po sa akin na unconsciously, kaya malapit ang loob ko sa'yo dahil tatay pala kita. Nandyan ka lang pala sa tabi ko. Buhay pa pala ang tatay ko. Sorry po kung na-reject ko yung pagmamahal ninyo. Kung naging matigas ako at pinaramdam ko na wala kayong halaga sa akin. Di naman po totoo yun eh. Kasi mahal ko po kayo noon pa. Bilang mentor at pangalawang ama dito sa ospital. Mas mahal ko po kayo ngayon dahil nalaman ko po na kayo pala ang father ko. Kahit hindi kita mayakap, nandito ka po sa puso ko. Ikaw pa rin ang tatay ko. Mahal na mahal ko po kayo, Tay. Doktora Santos? Ma'am? May i-consult sana ako sa'yo. Pwede ba yon? Sige po, tungkol mo saan? Halika rito. Tungkol sana sa isang pasyente na may brain damage. Sino po? Ikaw. Bakit po? Ano na naman po ginawa ko? Ay, nako, eto na naman tayo. Maang-maangan, paawa effect, inosente ako. Manang-mana ka talaga sa nanay mo, no? Sinungaling na, haliparot pa, kabit pa. Ma'am Moira, pwede po ba wag po kayong nasasanay na insultuhin yung nanay ko? Unang-una sa lahat, hindi niya po alam na may asawa na po si Doc RJ nung nagkakilala sila, kaya hindi po siya kabit. Kung hindi ba naman boba yung nanay mo, sana nagre-research muna siya bago siya bumukaka sa asawa ng iba. Pwede po ba tumigil na po kayo? Ano to? May pa-letter-letter ka pa? Nakasulat dito, mas mahal ko po kayo ngayon dahil nalaman ko pong kayo pala ang father ko. Kahit hindi kita mayakap, nandito ka po sa puso ko. Ang cheap, ha? Ma'am, hindi po sa'yo yan. Mabuti na lang, pakialamera ako. Ellen? Robert?
Robert? What if Zoe reads this? Pwede ba maging consistent ka sa mga desisyon mo? Akala ko ba we agreed na hindi mo kikilalanin bilang ama si Robert? Huwag na huwag mong lalapitan ng asawa ko unless professional business ang pakay mo. Kalimutan mo ng tatay mo siya. Patay na siya sa isip mo. Do this for Zoe. Obeng? Obeng? Naara ko, Tay. Buhay pa ba ako? Oo naman, Tay. Magagaling ang mga doktor dito. Tulad ni Annalyn. Oo. Magaling siya. Pero, kawawa pala yung batang yun. Kawawa? Bakit? Nabanggit niya sa akin na ayaw niyang aminin sa tatay niya na mahal niya ito. Iba palang pinagdaanan ng batang yun. Talaga? Sinabi niya na mahal niya ang tatay niya? Oo. Mukhang maayos ang pagpapalaki sa batang yun. Tama ka, Tay. Napakabuting tao ni Annalyn. Parang anak na nga ang turing ko sa kanya. Bata pa lang siya. Kilala ko na siya. At noon pa man, proud na ako sa kanya. Genius si Annalyn. Bihira ang galing niya. Parang ikaw din, Obeng. Magaling ka din, Obeng. Kaya malapit siya sa puso ko. Ayoko may mangyari masama sa kanya. Ginagabayan ko siya. At ngayon, she's one of the best doctors here sa Apex. Napakagaling talaga ni Annalyn. At salamat sa kanya. Nakakapag-usap tayo ng matagal. Ako'y masayang-masaya at kinausap mo ako, Obeng. Miss kita, Tay. Pasaylo ako. Ako ang patawarin mo. Naging matigas ako sa iyo noon. Pero, tingnan mo sarili mo. Naabot mo ang pangarap mo. Ni minsan, hindi ko inakalang mararating mo ito. Pinagmamalaki kita, anak.
Sayang ang oras na naging matigas ako sa'yo. Patawarin mo ako, Tay. Sir, lalabas na po ako. Kapag may kailangan kayo, just let me know. Hello po, ma'am. Good evening po, Dad. Ano ginagawa mo dito? Ano yan? I brought you some fruits. Bakit ang bait mo sa akin ngayon? Hindi naman ganyan ang trato mo sa akin nung isang araw. Let's forget about it na lang po. I'm really sorry for my behavior. Hindi ko naman po kasi alam na kayo yung tatay ni Robert. Hindi niya kasi kayo na ikwento sa akin. Tatapatin na kita. Hindi kita gusto. Huwag kayong mag-alala. Magugustuhan niyo rin po ako. Akala ko matalino itong si Obeng at pipili siya ng matinong asawa. Sablay pala. Kung alam niyo lang yung anak niyo, yung Sablay. Not to brag po, pero I own part of this hospital. And Robert owes a lot of what he is to me. Nung bagong salta siya sa Maynila, I gave him connections, I informed him about scholarships. In other words, I made him. Not to brag pa pala yung lagay na yon. Paano pa kaya kung talagang nagyayabang ka? Siguro po may epekto po yung gamot kaya you're not thinking properly. Huwag kayong mag-alala. Magugustuhan niyo rin po ako. I'm so glad to finally meet you. Nurse! Nurse! Inantok na ako. Pagod na siguro kayo. And when you've rested, ipakikilala ko po sa inyo yung apo nyo. Our only daughter, Zoe. Zoe? Zoe, with a Z sound, like zebra? Alam ko yung zebra. Hayop yon. Ay sana naman hindi hayop yung anak mo. At sana'y mabait siya. At sana'y hindi siya nagmana sa'yo. Oh, akala ko ba aalis ka na. Okay. Excuse me. May isa pang way para gumaan ang pakiramdam mo. Ano po yun? Huwag mo nga akong tawaging anak! Dahil hindi ikaw yung tatay ko at ayokong ikaw yung tatay ko! Dok, ba't niyo naman po tinapon? Sayang naman po yan. Bibigay ko sana sa'yo. Pero baka ayaw mo na. Sige, Dr. Santos. Alam niyo po, Dok, sobrang nag-aalala po ko sa inyo nung nalaman ko pong na-hostage po kayo. Akala ko po talaga kung ano po mangyayari sa inyo dun sa ER. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko kung permanente po kayo mawawala sa buhay ko, Dok.
Swerte lang ako nakaligtas ako sa kamay ni Elmer. Pero who knows? Hindi na ako swertehin baka bukas o makalawa. Kaya, pwede ba, Annalyn? Pwede ba kitang yakapin? Pero maintindihan ko kung ayaw mo. Sige. Mauna na ako, Dr. Santos. Tay. Sorry po. Sa hirap man o sa saya ay tunay na ikaw pa rin sagot sa aking dalangin. Hindi ko man po nasasabi sa'yo, pero mahal na mahal po kita, Tay. Mahal na mahal po kita. Alam niyo po ba, gusto ko po talaga pumasok sa ER doon eh, kaso pinipigilan po nila ako eh. Sorry din po kasi hindi po kita nalapitan nung pagtapos po ng hostage taking. Pero alam niyo po, sa totoo lang, igit po ako kay Zoe. Kasi niyakap niyo po siya ng mahigpit. Pero, siyempre, iniiwasan ko din po kasi na magalit po si Ma'am Moira. Ayoko naman po na pagbulan po ako ng gulo eh. Kaya pinigilan ko na lang po yung sarili ko. Pero alam naman niya na anak kita. Kaya hindi ka niya pwede pagbawalan. Alam mo, isa lang ang wini-wish ko. Na sana mayakap kita ulit. Kaya, pwede ba, Annalyn? Pwede ba kita mayakap ulit? What's happening here? Bakit mo kayakap yung daddy ko? Zoe, pakinggan mo muna ako. Let me make this clear to you, Annalyn. We're not friends anymore because of your undoing. And for a time, I allowed you to be close to my dad. Pero tapos na yun. Zoe, may pinagdadaanan lang si Dr. Santos. Eh, lagi naman eh. Kailan ba nawala ng pinagdadaanan yan? Poster na nga yun sa lahat ng drama ng buhay. Zoe, please. I really wish na bumalik yung turingan niyo na parang magkapatid. No! Niloko na niya ako once at hindi na mauulit yun. Masyado kasi ako naging mabait sa kanya eh. At alam mo, Dad, pinagsisisihan ko na tinuring ko pa siyang kapatid. Zoe! Ako lang kakausap sa kanya na. Annalyn, gusto mo bang magkaayos kayo ng tatay mo? Kahit hindi po ako panindigan ni Doc RJ,
Basta maging okay po kami ni Zoe. Basta mabuo po ulit yung friendship na meron po kami dati. Masaya na po ako dun. Anak, life is short and very unpredictable. Mas maganda ang buhay kung wala kang kagalit. Please, give Annalyn a chance. Doc, pati na ba kayo ni Zoe? Oo nga, nakita ko, pinahiram ka ng ballpen. Hindi ko alam. Alam mo ba kung bakit umiepal yang si Annalyn sa lolo mo? Mayaman ang lolo mo. Your lolo owns a chain of malls in Cebu. The Damgo Plaza. At alam ni Annalyn yun. I get it, Mom. You better put her in her place. Sa kangkungan.